Unang Thessalonica chapter 5. Simula tayo sa pag-uusap tungkol sa mga kwento ng mga pagnanakaw, yung karanasan natin. At ayon sa inyo, may mga nawalan ng cellphone, ng pera, wala yata. Nung pinagtaas ko kayo ng kamay, nung nagtanong ako kung nanakawan na ba kayo, wala yatang hindi nagtaas. Lahat tayo may karanasan tungkol sa magnanakaw. At naikwento ko sa inyo yung pangyayari kina Wilma, yung mapait nilang karanasan na pinasok sila ng 15 kalalakihan, no? Isang gabi. May malaking banta, lalo na sa ngayon, ano? Sa panahon natin. Nung panahon ni na Wilma, hindi pa uso yung massacre, hindi pa uso yung pagpatay. Pero ngayon talagang wala na yatang ninanakawan na at nilolooban na hindi nauuwi sa kamatayan. So may malaking banta ang pagdating ng magnanakaw sa atin. At sa chapter 5 ng Thessalonica, ang pagbabalik ng Panginoon ay itinulad sa pagdating ng magnanakaw. Hindi sa pagdating ng magtataho, kundi sa pagdating ng isang magnanakaw. Ano ba meron doon sa pagdating ng magnanakaw? Mababasa natin, mga kapatid, hindi ko na kailangang isulat pa sa inyo kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. In reference to chapter 4, kasi babalik daw si Jesus, ang Panginoon, at yung mga namatay na una ay bubuhayin sila, at yung mga nabubuhay naman, pag bumalik si Jesus ay sasalubungin siya sa alapaap. Yun yung sinasabi ni Paul na mga bagay na ito. Hindi ko na kailangang isulat pa. Dahil alam na ninyo ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao, look at the characteristics, no? Na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Kaya sa pagbabalik ng Panginoon, may dalawang grupo lang ng tao. Yung nasa panig ng mga ninyo at nasa panig ng mga nila. Natandaan ninyo, no? O natatandaan nila. Ito ang summary ng kaibahan ng mga nasa panig ng ninyo at nasa panig ng nila. Kanino ba silang anak? Ayon sa verse 5, yung mga ninyo ay anak ng liwanag, samantala yung mga nasa panig ng nila ay people of darkness. So light and darkness. Pangalawang kaibahan nila, saan ibinatay yung kanilang pagiging anak? Saan ibinatay? Paano nalaman na sila ay people of darkness at sons of light? Batay sa kanilang ginagawa. How are they behaving? Currently, paano sila kumikilos? Ano yung ugali nila? And ayon kay Pablo, yung mga nasa panig ng ninyo, they are sober. Pag sober ay hindi yung sober ka na, hindi yon. Ibig sabihin, hindi sila lasing. Alam mo yun, yung kaibahan ng lasing na wala sa sarili at yung matino mag-isip. Hindi na sila under the influence of intoxicating na alcohol. So yun yung at alerto sila, no? Alerto. So sa madaling salita, sila ay may pagpipigil sa sarili. Kung ang analogy ay yung pagdating ng magnanakaw, yung nasa panig ng nila, sabi naman ni Paul dyan, mga natutulog daw sila. Sila yung mga walang kamalay-malay na tinangay na yung mga gamit nila sa bahay, nakuha na pati yung kanilang kama, tulog pa rin sila. Yun ang matindi ron, ano? Pati yung kanilang unan mismo na nakuha na. Pero tulog pa rin sila.
Kaya ang characteristic nila, sila yung mga nagpapabaya. Pabaya sila. They just do what they want to do. Kaya nga akala, di ba sabi rin sa verse na binasa natin, akala nila mapayapa pa, akala nila okay pa, ah, yung kanilang mga ginagawa. They're just enjoying their lives. Ganun na nagsasaya. Samantalang yun nasa kabila, they are alert. No? Alam mo yun, yung naranasan nyo na siguro yun pag kayo yung nagbabantay, di ba? Yung inaantok ka na pero kailangan na manatili kang gising. So may pagpipigil sa sarili. Yung alerto, nagpipigil sila sa kanilang sarili. At yung pagpipigil sa sarili rito, pag binasa mo yung buong Thessalonica, something to do with sexuality. Yung kanilang engagement, yung paggamit ng kanilang pangangatawan. No? Yan ang tungkol sa sex, particular. Pero sa panahon natin ngayon, parang, although very rampant pa rin naman ang porn, so that's, kung kayo ay involved sa pornography hanggang ngayon, then palagay ko dapat kausapin nyo dyan si Lord. Sapagkat hindi yan kalooban ng Panginoon. Kung kayo nag enjoy na manood ng mga nakahubad o may ginagawa, nagse-sex, then uh, yun ay pagpapabaya, no, sa sarili. Yung mga may pagpipigil at na-touch din natin dito, ang malaking challenge sa ating pagpipigil sa sarili has something to do with the technology. Hindi na tayo natutulog ng maayos, addicted tayo sa maraming bagay, uh, uh, mga online games, even watching movies, no? We can do marathon. Ngayon, nakikita ko, mag-marathon tayo, movie marathon. Parang wala namang sala eh, no? Pero alam mo yun, hindi mo na mapigil yung sarili mo sa panonood na halos wala ka na rin na-accomplish. Dito yata tayo may problema sa pagpipigil sa sarili. At ano yung damage na ginagawa nito sa atin. Wala akong problema sa mga nag-EML kung kaya niyong sabihin na isang game lang ako or two games lang ako, ganyan. Then that shows that you are still, hindi ka pabaya. Pero kung 2 oras ka lang matutulog dahil ipinaglaro mo yung ibang mga oras, then anong may tuturing natin doon? Ah, That's pagpapabaya. Pero yung mga nasa paligid ninyo, mataas ang kanilang pagpipigil sa sarili. They are not controlled by anything. Hindi sila alipin ng gadgets, hindi sila alipin ng TV, hindi sila alipin ng pera, hindi sila alipin ng alak, hindi sila alipin ni numan. Ganon sila ka-alerto. Ay, ang ibig sabihin nun, ah, mataas talaga yung kanilang pagpapasakop sa espiritu ng Diyos. Yung hindi nagpapasakop, then, yun, sila yung nasa panig ng pagpapabaya sa sarili. Pwede nyo pang palalimin ito kung may pagkakataon kayong pag-usapan ito. Pangatlong tanong, anong kagamitan meron sila? Tingnan nyo, ang ganda nito, no? Actually, ito ang takeaway ko dito eh. May panangga sila. You read verse 7 and 8. Dahil yung mga nasa panig ng ninyo, dahil sila ay alerto, sila ay gising, no? Suot-suot nila palagi yung kanilang shield. Meron kang shield. Sabihin mo yun sa katabi mo, may shield ka. Yung shield mo is your faith. So laging suot yung pananampalataya, hindi binibitawan. Hindi isang araw wala silang pananampalataya. Pag na-feel nila na bagsak yung pananampalataya, tsaka nila yung isusuot. Hindi. Lagi nilang ah, taglay-taglay, dala-dala yung kanilang faith. At naka ano yun, dala-dala nga yung panangga, hindi naman nakaporma, di ba? At mahalaga yung panangga. Pag sila ay, pag merong mga pumapana, pag merong mga bumabaril, no, may merong panangga. Ganun yung
pagtutulad ni Pablo sa kahalagahan ng pananampalataya. Nasasalag niya yung so ready siya, no? Ready siya. Tapos suot niya yung helmet ng pag-asa, hindi rin nawawala sa kanya yung pag-asa. Hindi bumabagsak, lagi niyang suot-suot yun. Yun ang kanyang mga kagamitan. Samantala yung kabilang, kagamitan lang nila unan kasi matutulog lang naman sila eh. Di ba? At sinabi din niya sa verse na yan na may dala silang bote kasi sila ay naglalasing. So, yan ang kanilang karakteristik. Di ba? Symbolic. Yung isa may panangga at mayroong helmet. Yung kabila naman may unan at saka bote. Yung Yossi, naisip ko lang yun. Kasi lahat ng nakikita kong nagbobote ay nagyoyosi. Pero hindi nyo mababasa yan doon sa verse. Anong reaction ngayon nila sa pagbabalik ng Panginoon? Siyempre, yung nasa panig ng nila, sila yung magugulat. Mabibigla ayon doon sa verse. Mabibigla sila. Ha? Dumating na. Paano yan? Hindi pa ako handa. No? Samantalang yung kabila naman, sabi niya, alam na ninyo ito, hindi ko na nga kailangan pang isulat. Eh. Hindi sila mabibigla. Naririnig ko na yung trompeta ng Panginoon, darating na siya. So may pakiramdam sila. Ako, naniniwala ako dito. No? Kung may spirito ka ng Diyos, mararamdaman mo na kung ano yung tinasabi ng spirit sa iyo. Kaya ang sasapitin nila, magkaiba. Yung nasa panig ng nila, they will be destroyed. No? Think about destruction. Think about those who lost their lives dahil sila pinasok ng mga magnanakaw, yung mga nawala sa kanila. Think about the destruction brought about by or the earthquake. Ang daming makikita sa ganyang katindi yung pagkawasak. Samantalang yung kabilang panig, they will be saved. Napakalinaw nun sa sinabi doon sa verse 9. Ano? Hindi kalooban ng Diyos na sila ay dumanas ng kanyang puot. Sa halip sila ay iligtas. Yun ang pakay ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Kaligtasan, hindi kapahamakan. Pero kung hindi tayo magpipigil sa ating sarili at hindi natin seseryosohin ang Panginoon sa kanyang nais, then hindi magdadalawang isip ang Panginoon. Sa kanyang pagbabalik, tayo ay makakaranas ng kapahamakan. Mapapahamak sila. No? Yun. So bilang application dito, siyempre, um, yung sambahay natin. Yun ay isang palatandaan na isinusuot natin yung ating pananampalataya at yung ating helmet. Yung mga hindi pa nagsasambahay, yung pinapabayaan yung sambahay, uh, mag-isip uli kayo. Kasi doon sa sambahay, hindi lang ito tungkol sa inyo, pati yung pamilya ninyo. No? Inyong pinaghahanda. Ito yung paghahanda natin. Isipin nyo, napakaganda siguro, no? Babalik ang Panginoon, ang ginagawa ninyo ay nagsasambahay. Napakagandang, napakagandang datnan ng Panginoon. Ang ginagawa mo ay nagpe-pray kayo. Kung datnan ka ng Panginoon, lasing ka. No? Ewan ko. Kaawaan tayo ng Diyos kung ganyan. Kaya tanungin ka ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Nagsambahay ba kayo? Nadala ba yung pananampalataya ninyo sa bahay ninyo? And then we ended with this verse. Kasi ang sabi doon, pasiglahin at patatagin. Ano ang dalawang duty natin? Bakit tayo nagtitipon? Para mapasigla at mapatatag ang bawat isa. Duty ninyo yan sa akin. Duty ko yan sa inyo at sa mga kasama natin dito sa. So, para maging handa rin sila sa pagbabalik ng Panginoon at hindi sila mapahamak. May kinumusta ba kayo sa loob ng panahon na lumipas itong sermon na ito? Meron ba kayong kinumusta? Meron ba kayong pinasigla at pinatatag?